Magandang umaga po. Ang pag-usapan po natin ngayon mga para ito sa mga DDS at saka anti-DDS. Pag-usapan natin ang totoong sitwasyon doon. Walang pabor-pabor, wala ring kontra-kontra. Pag-usapan lang natin ang reality. Natin ang latag ang facts of the case, i-analyze natin ang batas, at kung ano maging opinion, maaring may opinion ako, magka-opinion din po kayo. Naku, paano ba ito? So, ito po. That's how we do it. Ngayon, ang ganito po, umpisa natin sa konteksto. Nung magsampa ang abogado ni Duterte, nagsampa ng motion na ibasura ang kaso kasi wala ng jurisdiction. Iyan po yung kanilang argumento. Ang argumento po nila ay nakabase po sa tinatawag na dahilan na ganito. Kung ibabase mo po sa Article 12, Paragraph 2 ng batas na ginagamit sa ICC, yung tinatawag na Rome Statute, ay kailangan po, bago ka magsampa ng kaso laban kay Duterte o sino mang tao na may kagaya ng sitwasyon, ay kailangan siguraduhin muna na nung araw ng sinampa ang kaso ay dapat kasapi pa ang Pilipinas sa International Criminal Court. So yan ang argumento nila. Very strong po siya na statement sa paragraph sa Article 12, Paragraph 2. Ngayon, ang kalaban naman nila na prosecutor at saka abogado ng mga biktima ay nag-argumento naman, hindi po. Ang kailangan daw mamamayani ay yung tinatawag na Article 1 to 7, Paragraph 2. So, parehong Paragraph 2 ha. So ngayon, sa Articles 1 to 7, Paragraph 2, ito po ay nagtutungkol o nagtutukoy sa kung aalis na ang Pilipinas o kung ibang bansa man. Pag umalis na, nakatlaan po yan sa Article 1 to 7. Pero pag alis, kailangan po may kondisyon na susundin. Nang sinasabi sa mga kondisyon ay 4. Unang kondisyon, kailangan kung ikaw ay aalis sa ICC o di kaya sa Rome Statute, pwede yun mangyari. Karapatan mo yun na bansa. Pero hindi bababa sa 1 taon ang palugit. Kailangan lanampas mo na ng 1 taon bago po papayagan yung pag-alis. Yan po nakalagay. Pero pwede hahaba. Pero sa kaso ng Pilipinas, tandaan yung petsa, nagsampa noong March 17, 2018 ang Pilipinas ng notice of withdrawal na binigay nito ayon sa Rome Statute doon sa opisina ng Secretary General ng United Nations. At pagkatanggap doon, magbibilang ng 1 taon. So, pangalawang kondisyon ay dapat kung may utang na bayaran sa membership o dues, monthly dues, o di kaya yearly dues, kailangan bayaran ng Pilipinas kung may utang. Yan ang pangalawang kondisyon. Pangatlong kondisyon, na kung may buong agreement o kooperasyon
o pakipagtulungan sa gitna ng ICC at Pilipinas ay kailangan magpapatuloy yun. Basta yung nagawang kasunduan o cooperation ay nangyari sa panahon na hindi pa naging final ang withdrawal. Okay? Pang-apat na kondisyon. Ang pang-apat na kondisyon po ay kung mayroong anumang bagay na under consideration o nang kinonsidera na o tinitingnan na ng korte sa panahon na hindi pa naging final ang withdrawal, ay magpapatuloy yun. Yan ang argumento naman ng prosecutor, ng kabila, kalaban ni Duterte. At ang pinaglalaban ng mga kalaban ni Duterte ay noong February 8, 2018, resulta po yan sa mga binigay na reklamo o complaint na binigay nila ni dating Senador Antonio Trillanes noong 2017. Tandaan nyo, nagbigay pa nga siya doon ng affidavit ni Matobato kasama si Attorney Jude Sabio na namatay na ngayon. At bago siya namatay, nagreklamo siya, hindi siya nabayaran ng attorney's fees ni Trillanes. So hindi dapat sana dapat siguro sana makonsensya naman ni Senator Trillanes yan. Ngayon, kung bakit naman si Senador Trillanes nagbabayad, pera ba kaya ni sarili ni Trillanes yun? Ito'y nagtatanong lamang po ako kasi ibig sabihin maraming kinupit si Trillanes nung siya senador at marami siya na ipong pera at dahil galit na galit siya kay Digong ay pinupursige niya talaga ito, ginagastasan niya. Aklain mo yung pamasahe ng isang tao lang. Pumunta ka sa Diheg, papunta halos 100,000. Pabalik, pauwi, 100,000 o 200,000 na yan. Titira ka pa sa hotel doon. So saan kaya kumuha si Trillanes ng pera? Yan po ang nangyari na kung lahat ng mga papel na ginawa niya ay ginamit ng Office of the Prosecutor ng ICC na mag-anunsyo sila ng tinatawag na preliminary examination noong February 8, 2018. Ngayon, sa argumento ng kalaban ni Duterte ay hindi nawawala ang kapangyarihan ng International Criminal Court na maglilitis at husgahan siya eventually sapagkat merong nangyari na preliminary examination noong February 8, 2018 na hindi pa naging final ang pagbitaw ng Pilipinas sa ICC. Kailan ba naging final ang pagbitaw ng Pilipinas o pag-withdraw? Ito po ay naging final noong March 17, 2019. Bakit March 17, 2019? Kasi iyon ng ika-isang taon mula noong araw na nagsampa ang Pilipinas ng withdrawal o ng pag-alis noong March 17, 2018. So bagkos, sabi ng argumento ng prosecutor, basta yung krimen ay nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC, ay tuloy-tuloy na yan dahil mayroong nangyari na preliminary examination. Yon ang kanilang argumento. So, titingnan mo, ang argumento nila is Article 127, Paragraph 2. Ang kabila naman, kay Duterte naman, Article 12, Paragraph 2. Sino ngayon sa dalawang mananaig? Obviously, nanaig yung Article 127, Paragraph 2. Kasi yun ang ginamit din na rason ng ICC pre-trial chamber judges. Ngayon, ang hope na lang ni Duterte is sana mabago ang pagtingin ng apila, yung mga judges sa apila. Pero sa tingin lang, honestly speaking, wala ako nakita. Isa lang kasi sa 5 judge doon sa apila. Isa lang doon ang pabor kay Duterte na nakikita ko na. Sigurado ako pabor kay Duterte yun. Si
Judge Gusa Lord Kipanidsi. Yan. Tapos, ang dating pabor kay Duterte na isa ay wala na, nagretiro na pala noong March 10, 2024. Kuha naman yun, si Judge Britchambaut. So, nag-retire na siya. Ang pumalit sa kanya ay si Judge Tomoko Akani, isang Hapon na babae na who happened to be at the same time the president of the International Criminal Court. So, yan ang hope ngayon ni Duterte doon sa taas. O ngayon, pag-usapan natin kung paano ngayon naglalaro dito sa baba at usually sa tingin ko ay ganun din po ang mangyari sa itaas. Okay, paano ba nagdesisyon ang ICC, Pretrial Chamber? Ganito po yun. Sabi nila, hindi pwede na gagamitin lang ang Article 12, Paragraph 2. Kahit na wala silang matibay na pangsuporta sa kanilang konklusyon, ay sinasabi ng ICC judges sa Pretrial Chamber na yung mananaig, yung preliminary examination na nagkaroon noong February 8, 2018 at hindi pa naging final ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute. At saka, dinugtong nila yon. At ang preliminary examination na yun na nangyari ay tinutukoy namin na rason para ipagpatuloy ang kapangyarihan ng ICC na pipigilan si Duterte, dilitisin at husgahan. So yan ang dagdag nila niyan ay hindi sila nagbigay ng dahilan kung bakit pwedeng gamitin ang preliminary examination na dahilan. Pero ang ginamit nila po ay yung tinatawag na letter and spirit. Ang spirit na yung pakay doon ng international law na ang pakay ng Rome Statute ay makapagbigay ng katarungan sa lahat. So, parang asiwa na puputuloy na lamang. At paano na lang yung mga biktima na sa karumal-dumal na tukhang. Yan po yung katwiran nila. In other words, pag tiningnan mo talaga, walang pakialam ang International Criminal Court pre-trial chamber judges kung may jurisdiction pa o wala. Basta sa kanila, kailangan ang gumawa ng kasalanan na karumal-dumal ay mapaparusahan. Yan po yung lohika ng kanilang decision. At tahasan nilang sinabi ng preliminary examination na nangyayari noong February 8, 2018 ay yun yung tinutukoy ng pang-apat na kondisyon para umalis ang Pilipinas mula sa ICC. Ano ba yung pang-apat na kondisyon? Ulitin ko lang. Yung pang-apat na kondisyon ay kung merong anumang bagay na nakonsidera na ng korte sa loob ng panahon na hindi pa naging final ang paglayas ng Pilipinas mula sa ICC. Ulitin ko lang kailan ang final. March 17, 2019. So ngayon, anong ginawa ng ICC ng prosecutor? Actually, yung preliminary examination, hindi pwede mo masabi na mag-umpisa ng investigasyon, mag-umpisa ng kaso. Ang ginawa nila, noong panahon na si Fatou Bensouda pa ang hepe ng prosecutor, ay nagsampa sila ng request for authority to investigate. Ginawa nila pagsampa na yun noong May 24, 2021. Lampas na 2 taon na. Ang huling naging kasapi Pilipinas, March 16, 2019. By March 17, 2018, 2019, hindi na tayo member. So mula dyan, pag binilang mo hanggang sa May 24, 2021, 2 taon na mahigit ang lumampas na. Papayagan ba yan? Anyway, ang nangyari, anong ginawa naman nung nag-file
ang nagdidesisyon dyan ay yung pretrial chamber judges. Ang sabi ng pretrial chamber judges, sabi nila, ito po, itong aming ilalabas, inaprobahan namin yung paghingi ng authority na mag-imbestiga. Ganun lang. Under Article 15, Paragraph 4. Ang nakalagay po kasi sa Article 15, Paragraph 4, may karapatan ang pre-trial judges na magdesisyon na magkaroon ng jurisdiction at imbestigahan, pero hindi nila inaalis ang karapatan ng sinumang akusado na matatamaan nito na kikwestyunin ngayon ang jurisdiction. Kagaya nito, kini-question ni Duterte. So, yan po yung sitwasyon. So, ang tanong, aking obserbasyon po, kung susundin natin ang kanilang argumento na yan, wala na talagang chance si Duterte. Ano ang aking argumento dyan? Ganito po yan. Number one ko na armas kung ako si Attorney Kaufman. Attorney Kaufman, please listen up. Listen good. Kasi pwede mo magamit na argumento ito para pabor kay Duterte. Number one, para magkaroon ng kapangyarihan na maglilitis at maghusga ang isang korte, kailangan may batas na nagsasabi. At ang sinasabi ng batas ay klaro na nagbibigay ng kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga. So, tanong, klaro ba ang preliminary examination na nagbibigay o kung ano man ang meron sa preliminary examination na magbibigay ng kapangyarihan sa ICC na lilitisin at husgahan si Digong? Sagot, wala nga sa batas ng ICC yung preliminary examination eh. Ang meron na sa batas ng Rome Statute para gagamitin na dahilan kung may kapangyarihan ang ICC na maglilitis at maghusga ay ito lang po. Ilabas ko po ngayon ang Rome Statute. Ito Rome Statute bear with me kasi medyo ito. Ikarga ko na para makita ninyo. Ang Rome Statute po, yun ang batas na ginagamit sa ICC. So, yan Rome Statute. So, ipakita ko muna kayo sa Article 127. Ito po yung Article 127 na sinasabi ko kanina. Ayan. So, withdrawal ng bansa. So, basahin natin. Madali. A state party, kagaya ng Pilipinas, may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, may withdraw from the statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification, unless the notification says otherwise. Okay? O says a later date. The paragraph 2, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigation proceedings in relation to which the withdrawing state had the opportunity to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice any way the continued consideration of any matter. Yung sinasabi, any matter, kahit anong bagay, which was already under consideration by the court prior to the date of the withdrawal becoming effective. Yan po ang ginagamit ng prosecution ng kalaban ni Duterte. Ano naman ang ginagamit ng mga abogado ng Duterte? Ito po tayo.
Okay. Ito yun. Article 12. Nakalagay sa Article 12, a state which becomes a party to the statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. Yung Article 5, yan po yung crimes against humanity, genocide, war crimes, at saka aggression. Ibig sabihin ng aggression na lumulusob ka sa ibang bansa. So, paragraph 2, nagsasabi sa paragraph 2, in the case of Article 13, yon dito Article 13, exercise of jurisdiction, kung kailan niya gagawin ang kaso. Yan ang ibig sabihin, exercise of jurisdiction. So, sinabi ito sa paragraph 2, in the case of Article 13, paragraph A and C or C, the court may exercise and the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties to the statute. So, klaro. Sorry. Ay pwede basta parties ng ICC ang bansa na kasapi kung saan ang akusado ay citizen. Okay. So iyan ang pinaglalaban ng article ng ni Duterte. Okay? So ngayon, i-analyze natin. Kung ako tanungin nyo, dapat ito ang hindi nakita ng ICC at hindi rin nakita ni Kaufman. Number 1, hindi nila inargue na kung susundin natin ang Article 1 to 7 na gagamitin ang preliminary examination na dahilan para pwedeng isampa kahit lampas na ang withdrawal, matagal na tayo hindi member, ang ibig sabihin po, kahit 100 taon na tayo nag-withdraw at kung buhay pa si Duterte, pwede pa nilang kasuhan? Ang tawag namin dyan, awkward. At kapag awkward, ang tawag dyan sa Supreme Court ng Pilipinas, unconstitutional. Kasi hindi mo pwede, halimbawa, sabi magano sila, kampante na lang sila. Total, naka-preliminary examination naman tayo noong February 8, 2018. So, kahit kailan tayo, mag-apply ng for investigation. Kahit after 1,000 years, pwede. Itong ginagawa na, nag-apply sila for authorization ay May 24, 2021. Lampas na mahigit 2 taon. So, pwede nila bang gagawin? Magiging arbitrary na ang prosecutor. Ibig sabihin arbitrary, abuso na. Pwede nang gawin after 5 years na magsampa, hingin investigasyon, and yet, matrial pa rin. O, pwede niya gawin kung patay na si Digong? That makes sense. Kung alam niyo yan, ang ibig sabihin yan, sa mata naming mga abogado, that awkwardness of the law is favorable to the accused. So, ideklara siya ngayon na null and void sa Pilipinas. Pero doon, wala namang nagsasabi sa Rome Statute kung ano ang gagawin sa sitwasyon na yan. Wala. Actually, for the first time ito in his class itong kaso ni Digong. Walang katulad na kaso doon. Kaya naguguluhan din sila sa totoo lang. Kaya lang ang ayaw ko rito is, ginamit ng ICC ay hindi batas. Ano? Kasi masakit isipin na yung mga taong pumatay na panapakarami ay palayain na lang na dahil sa batas. Hindi na lang sana tayo gumawa ng Rome Statute kung hindi man lang susundin. Ganun po yun. Pangalawa, sino ba may kasalanan dito? Bakit hindi na isampa agad? Hindi ba mga prosecutor din? Alam naman nila ang batas na kapag nagsampa na
ng withdrawal ang Pilipinas, alam nila na 1 taon na sila mayroon palugit para makuha nila yung jurisdiction. So, ganun po yun ang ano. Pangatlo, ano na po yan? Itanong nyo sa kahit sinong abogado. Kailangan, pag sasagawa ka, gaganap ka ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga, ipabilanggo mong tao, kailangan ang iyong kapangyarihan ay klaro. Hindi pwede na sasabihin natin ay implied lang. Hindi pwede pag-implied. Hindi pwede na yun ang nakabase sa interpretasyon. Dapat po ang kapangyarihan po sa paghusga ay hindi pwede iasa sa interpretasyon. Kailangan klaro ang batas. O, gaya ng cyber libel law. Yung Anti-Cybercrime Prevention Act. Republic Act 10592. Nagsasabi na ang tanging may karapatan at kapangyarihan na maglilitis at maghusga sa kasong cybercrime ay RTC lamang. Hindi pwedeng ibang korte. Yan sinasabi ng batas natin. Sabihin, klaro. Pero kung walang sinabi, ay hindi mo pwede gagamitin. Kasi kailangan yan dahil sa prinsipyo ng mga criminal case ay, ang criminal case po ay pwede mong parusahan ang tao ikukulong kung mayroon kang proof beyond reasonable doubt. So, kung malabo, kung hindi maganda ang paliwanag, kung malabo, kung halimbawa, hindi klaro, hindi naman klaro eh. Preliminary examination lang, gagawin mo ng klaro na may magbibigay ng karapatan magparusa. What is clear here is, it is not clear. Tapos sa punto naman ng Article 12, Paragraph 2, ang argumento naman ng mga abogado or abogada ng mga biktima na pinatay, na mga kamag-anak ng pinatay sa tukhang, sabi nila, ang argumento nila, ang korte daw, the ICC, ay maaaring hindi tanggapin ang Article 12, Paragraph 2 na bilang sukatan kung pwede pa bang maglilitis at maghusga ang ICC. Take note of the word maari. Maari! Ibig sabihin, maaring kukunin yung jurisdiction at maari din may choice siya na hindi kukunin. Actually, pag tinignan mo yung desisyon ng ICC, Pretrial Chamber, sabi niya, hindi sa lahat ng pagkakataon na magagamit ang preliminary examination bilang dahilan para magkaroon ng kapangyarihan ang International Criminal Court na maglilitis at maghuhusga kay Digong. Biro mo sasabihin niya yan? Ibig sabihin, pwede pala nila ibaliwala yun at ibasura na lang ang kaso. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ngayon, anong chance ngayon ni Digong? Sa totoo lang, low. Kasi nga, ang pinaka-problema dito, yung dati na appeals chamber ay 2 roon ang kumakampi sa kanya. Bakit ko nasabi ganoon? Kasi po, nung nagdesisyon yan, ito po yung desisyon, no? 2 pumabor, 5 yung judge, 2 pumabor kay Duterte. Nagretiro isa, pinalitan ng isa ng retiro. Ang pinalit, yung malupit. Ang record niya, basta human rights, lagi gusto niya tuloy-tuloy ang hearing. Ayaw niya nang may issue sa jurisdiction. Yan dissenting opinion. Ibig sabihin, hindi dissenting na pugi kontra-desisyon ni Judge Perin de Britsambaut at saka Judge Gusa Lord
Kipanidsi. So itong presentasyon niya, tuloy maganda yung interpretation niya yan. Pang matalino yung kanyang ano. Okay. Nantok lang ako, pasensya na. So, inaasahan ko dito sa appeals chamber, ito po yung dalawa sana na si Britchambot. Kaya lang, naalis din si Britchambot noong March 10, 2024. Pinalitan siya ngayon ni Judge Tomoko Akani. Si Judge Tomoko Akani, may history na gusto niya human rights lagi. Ay di. Kaya ako, nagsasabi na medyo surrender na ako rito. Ito yung decision ni Judge Britchambot tsaka ni Judge Perin Britchambot at saka si Judge Gosa Lord Kipanidsi. Ito po yung decision nila. Pabor ito kay Duterte. Noon ito noong 2021 at 22. So as the second limb of the above mentioned sentence in Article 127(2) of the statute, we consider the prosecutor's preliminary examination are not a matter any under consideration by the court. Yan. Tapos sabi niya, this is largely due to the informal nature of the preliminary examinations. Informal lang daw yan. Which do not carry the sufficient weight for engaging court jurisdiction in the absence of a pretrial chamber. For authorization, and we consider that the last sentence cannot be relied upon to extend the prosecutor's power. Yan. So, crucially, sabi na nila ni Lord Kipanidsi, the interpretation of Article 127(2) of the statute as espoused by the prosecutor cannot be reconciled with the principles of Vienna Convention on the Law of Treaties and with the intention of the drafters of the statute, as that interpreter would render such Article 127 meaningless by allowing to trigger the court's jurisdiction indefinitely. Yan, ito sinasabi ko, indefinite, pwede ka magsampa ng kaso. 1,000 taon ang lilipas, sasampa ka pa rin. Kasi yan ang katwiran nila na hindi pwedeng i-considera na yung preliminary examination ay basihan. Kasi kung i-considera natin, ito 2 years nga lang ang palugit kung naging 5 years sila nagsampa, naghingi, may pa rin, pwede pa rin magkaroon ng kapangyarihan, maghatol. Halimbawa, umabot sa 100 years, saka pa na nagsampa ng kaso. Hindi siya pwede. Di ba? Klaro-klaro. Sabi niya, in our view, itong si Britchambot at saka Lord Kipanidsi, the statute is contained in the final clauses, Part 13 of the statute. The provisions contained in that part cannot alter the difficulty of the carefully crafted jurisdictional regime in Part 2 of the statute. So, for the foregoing, dahil sa itaas, kinukonsidera namin ang pretrial chamber ay nagkamali sa pagsasabi na may jurisdiction ito sa Pilipinas. Ganon lang po yan kasimple. So, we do hope and pray na yung mga judges na uupo, dapat batas lang pagbasihan, huwag yung kanilang emotion na dahil karumal-dumal ay dapat ituloy. Yan po ang aking hope. So, mag-shoutout lang ako, huwag kayong magalit didiis man kayo o hindi didiis, huwag kayong magalit. Ato, fair lang tayo. Pero ako bet ko dito kung ako judge, ibasura ko na itong kaso. Bakit? Una-una, klaro, dapat batas. Walang batas nang sasabi na pwedeng preliminary examination. So, hindi pwede. Ganun na po kasimple yan. Mary Jane Enriquez, good morning. Gregorio Rimolta, Dennis Causing, Jing Onciano, good morning. Estrelita Torres, Tantan Casino, good morning sa todo.
Brilla Hinos, good morning po, boss. Good morning, Doc. Attorney Toto, sabi. Ito pa. Saan ba to? Ay. Okay, Heidi Pedrigo, Padrugani, Mayong Aga, Nilo Balayo, Mayong Aga, Kasimanwa, Dinby Ilasyon, Happy Blessed Monday morning, Dr. Toto, Kwak Marcos Jr., Attorney Toto, wala daw effect ang rules on extradition proceedings kasi state to state ito. Ang ICC is considered as a country. Huwag ka maniwala sa mga ugok na yan, mga bubo yan. Okay, tapos nuclear reactor reacts, no scam in Trillanes. Terminal 1, funded na ni Lisa Araneta yang si Trililing. Mirin SJ, good morning. Greg Bagurio Babaran, false up. Hindi po yung false up. Greg, nais ko lang i-correct ang grammar mo, mali ha. Huwag mo sabihin na false up. Ang false po, ginagamit lang yan sa kung totoo o hindi. Pag sinabi mo hindi totoo, false. Kung totoo, true. So, ang hope po ay walang hope na false, walang hope na true. Ang hope ay laging pag-asa yan kung tawagin. So, may pag-asa ba? Kahit na slim ang chance po, may lagi may hope. Kaya, avoid using the modifier word false to affix it to the word hope. There is no such thing as false hope, ha? Maring may hope na sinasabing basta ng tao nag-hope, hindi natin makanyan, mapipigil. So, Kwak Marcos Jr., correction, RA 9851. Don't you worry, wag mo na paniwalaan mga yan. Mga coups yan. Kansky, talaga ikaw. Dr. Good morning, laban yan ng mga AGK victim, hindi yan laban ni BBM. Yan ang tanging paraan makakuha ng justice sa mga AGK victim tulad ng sabi news noon. Regime Ford, Terminal 1, karamihan ng biktima ng tukhang ay masasamang tao pero ang mga biktima ng nakawan sa pagkukultura ay totoong tao. Magandang obserbasyon yan, no? Bing Lanceta, good morning, Sir Toto. Juliet Bernal, Gregorio Babaran, expect the worst na lang po. Kang pero magaan tanggapin. At kung manalo, mas maganda, matamis ang gantimpala. Ano pa ba? Hindi ba napansin na ganun nga, in-expect kong worse? Nuclear reactor reacts. Talaga ikaw saan kukuha ng justice sa mga nabiktima ng drugs. Masi Usman, ginawang sindikato ng ICC sa Marcos Bangag Jr. Raimundo Ribucas, alam na di sino financier ni Trillanes. Kwak Marcos Jr. Sir, Kian de los Santos nakakakuha ng justice. O nga, nakakuha ng justice. Nakulong na yung mga pulis eh. At namatay pa yung 2 pulis. Sa kulungan namatay. Kung pumunta sa ICC ay dulo na urats pa rin. Nakatamiya. Ohio, now I get it. Ginagawa lang talaga tanga ang lahat. Not only Pilipinas. Carlos Almendrala, malaking binayad ni Bangag at Tamba kaya hindi atras ang ICC. Cardo Maupay. Maupay, mga waray-waray ka ba? Maupay, magaling. Dr. Engineer, nagsasayang lang tayo ng bala. Ay, hindi naman. Maganda yung discussion natin para at least natuturo tayo lahat. Raimundo Ribuca, si Duterte talo pero Kopman laging nanalo. Huwag ka maniwala na yan, Ribucas. Kasino kalingat po ni Trillanes yan, yung 150 million binabayad. Huwag ka magpaniwala dyan. Wala kang ebidensya pinakita. Panay claim-claim. Kaya yung style ni Trillanes po, inuulit-ulit niya para maraming maniniwala sa kanya. Ang abogado na mga nakakulong sa Diheg, ay binabayaran po ng ICC ng 2 milyon isang buwan. Kaya sayang, sana ako na lang yung abogado. Charlie Whiskey,
Pag hindi natin sundin ang treaty, hindi tayo gigirahin ng mga signatories ng treaty. Joel Diso, maliwanag na may nagdidikta sa kanila, Atty. Toto. Nuclear reactor reacts. Charlie Whiskey, ang withdrawal sa ICC ay available sa members kahit magkana. Kagira-gira dahil dyan. Sino pa? Josie De La Cruz, kwak-kwak, tama ka, hindi extradition kundi surrendering. Raimundo Ribucas, no retreat, no surrender, Boss Toto. Nuclear reactor reacts. Josie De La Cruz, hindi hinahanap sa competent court. So, Mahir Sinte, good morning. Dr. Toto Senador, if there is doubt in the interpretation of the law, we follow the universal principle. In dubio pro reo. Tama po kayo, Mahir Sinte. In dubio pro reo. So, kung malabo na sabihin na yung preliminary examination ay pwedeng gamitin para hatulan si Duterte, may duda. Di in dubio pro reo, in doubt for the accused. Cassandra Daisy, Bernard Magtibay, BBS Las Vegas, parang si Claire Castro ilalagay na naman sa DOJ, another law vendor. Maria Victoria Sanchez, hindi bali, magkaroon tayo ng for the first time na magandang na Department of Justice Secretary kung dyan nilagay si Attorney Claire Castro. Attorney Claire, magpalipat ka na doon para for the first time magkaroon naman ng beauty ang DOJ. Maria Victoria Sanchez, hirap pa dahil tulad din sa ating Bendalo. Din yata ito ang ICC. Charlie Whiskey, Toto, if Philippines won't follow or honor the treaty, will the Philippines be questioned? Hindi mo na matawag na hindi mag-follow, Charlie. Kasi bakit? Umalis na nga eh. Pag nag-withdraw na, hindi mo na pwede sabihin hindi nag-follow. J. Marmons, maayong ka Dr. from Coronadal. Wow, Coronadal. Coronadal! Lipay-lipay kita, nay. Taga-Coronadal ka kung kamaan ka, kaon ka, makdoko-doko, makdo. Makdoko-doko sa Rescaldo. Makatang tambay sa mga trolls ang justice kay Duterte ay politika lang. Hindi naman talaga para sa katarungan ng mga nadamay, pabor ito sa interes ng mga ganid at ambisyosong politiko. Nuclear reactor reacts, Charlie Whiskey, nag-withdraw na nga. Diba? Bakit nilagay pa yan sa rules? Ranger Baldimoro Jr., good morning, Gino Toto. Tanong ko lang po, pag ba sinabi ng batas na bawal magkipag-transaction sa gobyerno ang bangag sa pang-apat na henerasyon, no? Pag ba sinabi sa batas na bawal makipag-transaction sa gobyerno ang hanggang sa pang-apat na henerasyon ng pamilya, kahit di ka nakikialam, pwede po ba? Makipag-transaction, kahit hindi kailan, basta siyempre, huling ka lang naman kung nakialam ka eh. Maria Victoria Sanchez, alam mo po, sir, pera na talaga ang nagpapaikot sa bansa natin at sa ICC. Si Kwak-Kwak Marcos Jr. at Nuclear Reactor Reacts, LOL, mabubulok si Digong sa ICC pero he died a clean man. Anong ibig sabihin? Ay hindi matatapos ang kaso dahil matanda na siya, 8 to 10 years sa abutin ng kaso. Kay medyo Andrea Duque, Gwiko, watching from Singapore. Okay, Baya Paabak. Daniel Family Daniel, kahit ano po sabihin nyo, wala rin kayo magagawa hanggang ngakak lang kayo, assuming na magaling. Akong tinitira nito. Charlie Whiskey, the crime was committed before the withdrawal of the treaty. Yes, tama po kayo. Ranger Baldimoro Jr., habang ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, pwede ba magkipag-transaction ang kapamilya mo sa project? Actually, pwede. May bidding naman eh. At basta patas lang bidding, walang problema yan. Kaya matatalo yung kaso ng Trillanes na sinampa naman kay Bungo. Kasi bakit? Yung nanalo kapatid niya, may bidding yun. Maliban na lamang kung mapatunayan ni Trillanes na nakialam si Bungo. Yun lang po. Nuclear reactor reacts. Charlie Whiskey, kaya nga dinaan sa Interpol sa team effort. Hindi pa rin sila makaligtas. Nuna. Style ni Kokok ang manginap. Baka
May nanonood. Ano pa, at least, Claire Castro, ang dilima ha. Elizabeth Linsangan, naimbag ang sapat. Ah, tayo amin dito Pilipinas, Sir Toto, always watching from Los Angeles, California. Charlie Whiskey, ICC is the result of stopping a Hitler-like leader to succeed. Makatang tambay. No? Okay, hanggang doon lang. Si Ranger Baldimoro Jr. Okay, magandang umaga po sa lahat.